Hi guys! Mommy Park is here. Hello mga ka-taxpayer, ka-tax viewer. Kamusta po kayo? Maraming salamat po sa inyong panonood kay Mommy Park. No? So ang pag-uusapan po natin, shoutout po sa aking mga regular viewer na mga kasari. Manood din po kayo kasi importante din po ito. No? So kung kayo din po ay complied kay BIR, malamang sa malamang kailangan nakikinig din kayo. No? So unahin na po natin yung topic, no, ng mga paraan para mabawasan ang ating mga expenses. At kasama na dyan ay ang ating liabilities pagdating sa ating taxing. So, uunahin ko po ang ating mga tax viewers para sa kanila to at para din sa mga nagnanais na malaman yung ganito lang na information. Importante po ito na kahit hindi pa kayo complied ay may nalalaman na kayo. No? Kumbaga ba, advance na kayo, one step ahead na kayo na naiintindihan what's going on kapag complied kay BIR. Unang-una na dyan, no, para makabawas ng expenses at maiwasan natin ang malaking expenses dahil sa tumal ngayon. So, bakit ko nga ba ito diniscuss muna? Kasi po, alam nyo naman na napakatumal ngayon, no? So, good ka kung sa iyo ay walang karapatan ang salitang tumal at hindi mo nararanasan yan, very good ka. However, I don't think so na hindi ito nararamdaman national and international. I think globally, no? Talagang promise. Lalo na nung talagang nagsimula si Trump sa kanyang layunin na to make America great again, no? So, Mommy Park, Pilipinas naman tayo, hindi man tayo apektado diyan, hindi niya tayo kaaway, no? Yes, but of course, alam niyo naman na ang ginagamit na currency sa buong mundo ng palitan ng bayaran ng transaksyon ay naka-convert into dollar, no? US dollar. Kaya wag kayong ano dyan, no? So, apektado tayo kasi may mga ini-import na mga products na available sa ating tindahan. Apektado tayo. Kaya nga mga companies, di ba? Ilang beses na sunod-sunod yung mga supplier natin na nagtaas ng kanilang presyo. Ang Nestle nga lang na products sunod-sunod. Lalo na ang kape, ano, lahat halos. Gatas na guys, gatas na mga bona, nagsipagtaasan yan last year pa, no? Sunod-sunod, inuunti-unti lang nila. I know kasi meron akong supplier niyan. Okay, so kaya huwag niyong sasabihin na hindi tayo apektado. Apektado tayo. And nagsimula na si Trump sa kanyang ganyan at ang pinakaunang apektadong bansa talaga ay ang China. Kasi alam naman ng lahat, globally, na ang China ang isa sa pinakamalaking, isa sa nangungunang bansa na nagsusupply ng mga iba't ibang klase ng produkto at serbisyo sa iba't ibang bansa din, no? So kaya isa ang nangunguna na diyan na apektado ay ang China. So dahil sa pinaigting na paghihigpit ng hindi basta-basta pagpasok at the same time ay pagtaas ng taripa ng pagpasok ng mga produkto sa Amerika, so apektado si China kasi halos ilang porsyento din ang nanggagaling sa China na produkto na kinakailangan sa US. So may mga nagsara ng mga manufacturing, nangunguna na diyan ang mga gadgets, no, na mga manufacturing sa China. So kaya napakahirap, no? So, hindi mo damakasari kasi simpleng sari-sari store ka lang, yes, but honestly speaking, maliit lang din naman ako, damandam ako. Hindi ko damandama yung anuhan nila, alitan nila sa economic ni China at anuhan. I mean kasi, dahil domino effect po kasi yan. Kaya talagang kapag ang Amerika ay ganyan, apektado po talaga ang halos buong mundo. No? So, kaya ang daming galit kay Trump pagdating sa bagay na yan. Actually po, may mga ibang pulisiya na inilabas si Trump na medyo ginagaya na rin ni Canada. Diba si Daddy Park Canadian. So, kaya updated kami pagdating sa mga ganyan. No? So, according to Daddy Park, at according na rin syempre kahit i-research nyo, talagang makararanas tayo 3 years to 5 years hanggang 6 years pa yata na talagang gagapang tayo sa hirap pagdating sa ekonomiya. Samahan pa na meron tayong mga namumuno sa gobyerno na mga corrupt. So, ayoko pag-usapan ng politics, malapit na ang botohan, vote wisely, mga kasari, no, mga kapwa ko citizen. Okay? So, sasabihin na naman ay maraming pautot si Mommy Park bago magsimula. Talaga pong ganon, ano? Ito po sa channel natin ay ganito. Kung ayaw sa channel ni Mami, layas. Ayan. Okay, mamaya may isa-shoutout akong masyadong magaling. No, galing yan sa tax viewer ko. Mamaya iano ko sa shoutout ko. Okay, unahin na natin si tax topics para sa mabawasan ng ating expenses pagdating sa ating tax due. No, so unang-una syempre para hindi ka magastusan at magkaroon ng kutakot-takot ng penalty, you have to make sure you know what forms you have to file and in their respective
due dates, no? So, para maiwasan ng penalty, para maiwasan ng problema. Kasi, the more na marami kang ma-open case na, makikreate na open case dahil sa kapabayaan mo, syempre, hindi na minsan kaya ng powers ng mga simpleng DIY lang ang gagawin mo. You have to hire now a professional. So, gastos. So, yung kinita mo ng ilang buwan na pinagpuyat at pinaghirapan mo ay mapupunta lamang sa professional fee, no? So, kung hindi kayang i-DIY at hindi masyadong simple ang iyong COR o ang iyong Certificate of Registration na mga naka-include doon ang mga forms na you have to file, you better seek professional in the first place pa lang nang sa ganun ay maiwasan at maitama at maging maayos ang iyong filing. But if you know how to do it on your own or ika nga ay dini-DIY, why not? Ang sa akin lang, kapag ka-complicated na at sa tingin mo ay hindi kaya ng powers mo, huwag ka nang magdunong-dunungan, magsika na ng mag-a-assist sa iyo. Okay? At you have to make sure din, sana hanggat maaari, yung wag kang ma-scam, yung hindi ka pababayaan sa ere, yung talagang i-guide ka. At syempre naman, bilang business person, no, wala namang problemang tawaran mo sila. Mag-meet halfway kayo. Kasi naiintindihan ko na ang mga professionals, ang mga nag-aral, mga naging 40 iyan, pag-a-assist, ay talaga namang dudugo ang utak mo sa pag-aaral talaga niyaan. Dahil yan ay masasabing minsan ay simple, pero kapag nagkaroon ng iba't ibang klase ng case ang isang kliyente or ang isang nagsik ng service sa isang professional na mga nagta-tax assist, ay syempre, binabayaran mo diyan ay hindi lamang yung kanilang pag-a-assist sa'yo, kundi syempre yung knowledge na inacquire nila for how many years, no? So, kaya huwag masyadong kuripot, okay? Ayan ha, sa akin lang naman yon at siguro naman ay naiintindihan nyo, no? Kasi ako, syempre gusto ko ding makatipid. Kaya nga, di ba, kapag kayo, bago mag-comply kay BIR, kailangan ay kahit papaano ay may nalalaman kayo. O kaya naman ay meron kayong kapamilya, meron kayong kadugo, na alam kahit papaano na gawin iyan. Nang sa ganon, hindi kayo mahirapan. Kasi may mga negosyante, yung mga old, yung mga old people na mga negosyante na ngayon palang magko-comply, wala naman silang alam sa mga ganyan-ganyan, mga books, ganyan, no? Kasi nung araw, hindi naman masyadong mahigpit when it comes to PIR, when it comes to taxi. Ngayon lang naman talaga naghigpit na ultimo maliit na kailangan mag-comply, di ba? So, maswerte pa rin yung nakakalusot, di ba? Hanggat kaya nyo makalusot, stay lang kayo dyan, no? Pero pag kailangan na mag-comply, ha? Ayan. So, yan, para maiwasan ang penalty at maiwasan magkaroon ng malaking gastos. Pangalawa, siguraduhin na piliin nyo yung tamang tax type para sa inyo, no? Kaya kapag kayo ay magpapa-business registered na or magko-comply na kay BIR, kapag kayo ay in-interview, kailangan ay planado na ang inyong sasabihin. Kumbaga ba ay na alam nyo na kung ano ang isasagot nyo sa kanila. Nang sa ganon ay kapag nag-decide sila kung ano yung mailalagay sa COR mo na mga forms, ay hindi ka dumating dun sa puntong biglang pag nakita mo yung form mo ay bakit may ganun ako? Wala naman akong ganun. Ganito lang naman yung ano ko, ganyan-ganyan. So kaya you have to learn first the situation, the status of your business na kapuputak mo pa lang at i-comply mo na ng BIR before you go there kasi interviewin ka. Halimbawa, ganito, nangungupahan ka ba? Tatanungin niya ng BIR. In reality, nangungupahan ka. But the problem is, yung landlord mo hindi pa complied sa BIR. So, hindi mo basta-basta ma-declare. Diba? Magkakaroon ng problema. Pero kailangan mo na rin kasing mag-comply ng BIR para sa business mo. So, ang lesson dyan, before ka pumunta ng BIR at alam mong nangungupahan ka, kausapin mo muna ang landlord mo. No? Beforehand pa. Nang sa ganun ay magkaintindihan kayo. Kasi baka mamaya, na ilagay sa COR ang form para sa mga nagre-rent ni BIR, na ilagay sa iyong yung pala, hindi naman pa pala complied sa BIR din ang landlord mo. Tapos nalaman ng landlord mo na nag-declare ka, hindi mo muna siya kinausap. Ngayon, hindi pa siya ready to comply with the BIR. Ngayon ay ikaw ay nagalit sa iyo si landlord dahil bakit ka nangunguna. So kailangan beforehand na alam mong nangungupahan ka, kausapin mo muna ang landlord mo if they are registered. Nang sa ganon ay maayos ang lahat. Para kapag ka nailagay sa COR mo yan, yung form na para sa rental, ay madali na sa iyo ang mag-filing, no? Hindi ka na magkakaroon ng problema.
So, pangalawa, no, kapag ka ini-interview ka sa BIR, o de kung halimbawa ang senaryo hindi ka pa hindi pa complied yung landlord mo, edi wag mong i-declare muna. Kasi po pwede ka namang magpa-update ng COR para i-deduct yung yung rent mo, lalo na kung ikaw ay itemized deduction. Saka mo na lang asikasuhin kasi kung hindi pa ready ang iyong landlord, paano kung sabihin ng landlord mo, kung ganyan kasalimuot at kahirap at bibigyan mo lang ako sakit ng ulo at problema, wag ka nang mangupahan dyan. Paano kung ganon? Ang ganda-ganda ng pwesto, paano yon? Hindi mo mabitawan yung pwesto at lalo na't nagsimula ka na. So, kaya beforehand, dapat kinakausap si landlord kung may plano po kayong mag-comply kay BIR. Nang sa ganon, ang lahat ay maayos. Okay? Pangalawa, if you are not ready to declare employee, kasi once na tinanong ka, meron ka bang tauhan, meron ka bang empleyado, umuo ka kagad, yung palang mga tauhan mo, inakuha mo lang kung saan yan, at kung sahuran mo lang ay kutakot-takot na below minimum wage lang, no? So, tapos, na-declare sa iyong COR, o mangyayari? So, pag na-declare yan, kailangan mong ipasok ang kanilang mga benefits, kailangan mo pang i-apply yan ng SSS, PhilHealth, and Pag-ibig, dahil yan ay mandatory, no? Mandatory yan, rights kasi yan ng mga empleyado mo. So if you are not yet ready with that, at simpleng negosyo lang naman ang pinasok mo, at family business lang at kayo lang ang hindi wag mong i-declare, no? Wag mong sabihin, wala po kaming tauhan, kami lang, 'di ba? Kaysa magka-problema ka na nagtodo, ay meron po kaming tauhan, 3 po, 2 po, ganyan. Tapos di mo pala mapaninindigan, no? So kutakot-takot na hirap ang iyong aabutin sa lalo't na decide mo lang na i-DIY ang iyong compliance or ang iyong pagpa-file, monthly man yan, quarterly, no? Kasi may mga monthly filing po, lalo na kung may rentals ka, no? So another thing is kapag ka tinanong nila kung ano ang nature ng business mo. So, you have to make sure na you are accurate when it comes to that. Kasi, tinitingnan nila yan kung ano ang line of business mo. Kasi sa line of business mo rin, doon din nila binabase kung anong mga form ang ibibigay sa iyo or kung anong form ang malalagay sa iyong COR. So, yan ay tips, no? So, malaking bagay yan na alam mo, nang sa ganon ay maiwasan mo yung magkaroon ng penalty or na hindi mo na i-comply, hindi mo alam, hindi mo naasikaso. But kung okay naman sa iyo lahat 'yan, wala namang problema. Sa akin ay advice lang na kung hindi mo mapapanindigan, no, lalo na yung pagdating sa renta, no, at saka sa empleyado, wag mo munang i-declare, no, kasi ini-interview naman 'yan eh. Okay? So, 'yon, kasi kung hindi ka naman ready talagang magpasahod ng minimum wage o kahit ba below minimum wage pa siya, required ka naman na ipasok sila ng benefits. Paano yan? Required ka din na magbigay ng 13-month pay, kasama sa batas yan. So, paalala lang ha. Okay, yan ay magandang advice sa mga bagong magko-comply, no, ng kanilang BIR, ng kanilang negosyo, magko-comply sa BIR. Okay, so another thing na po pwedeng maaaring makatulong para maiwasang magkaroon tayo ng malaking expenses pagdating sa ating BIR, sa ating tax, ay alamin mo kung ano ang iyong deduction. Importante po ito. Pagdating po kasi sa deduction, kung hindi mo alam kung ano ang fit na deduction sa negosyo mo, more or less ay mahihirapan ka na mapababa ang iyong tax due, no? So kapag sa katulad ko, no, na mas pinili ko ang allowable deduction na ang graduated 40% optional deduction. Ibig sabihin po niyan, automatic po ang ide-declare ko na sales ay ang 40% nun, iyon po ang aking magiging allowable deduction. Wala nang etchos, wala nang kung ano-ano. However, kung ang napili nyo po kayo ay itemized, ibig sabihin yan ay lahat po ng expenses nyo ay kailangan nyong i-declare with supporting documents. Na which is, kailangan mo pong magpakita ng proof ng resibo na legit para yan ay payagang ma-deduct sa iyong tax due. So, ano-ano po ba ang mga pwedeng i-allow, no? So, syempre, yung mga purchases mo at yung mga operational expenses mo na merong kaakibat na legit na resibo. So, ito po ang isa sa malaking problema ng ibang mga maliliit na negosyo na kagaya ko. Sa katulad po namin na ganito ang klase ng or nature ng business or line of business, aminado po talaga kaming hindi lahat ay kaya naming makakuha ng legit na resibo, no? Dahil po may mga supplier kami na talaga namang hindi pa sila complied. May mga binibilhan kami ng items na talaga namang hindi sila
complied man sila, ay hindi sila basta-basta nagbibigay ng legit na resibo. Although, you have the right to ask them a sales invoice or official receipt or service receipt, no? Or service invoice na kung tinatawag. Kasi, may mga iba talaga na hindi kanila basta bibigyan, no? The next time, hindi ka na nila pagbibilhan kung ganyang kakakulit sa kanila. Kasi, ugali nila yun iniiwas din silang mag-declare ng malaking sales at hindi ko nila lahat, but aminin natin, no? May mga items talaga sa sari-sari store na hindi lahat ay nakukuhanan natin ng legit na resibo. Talagang minsan bibigay lang sa iyo papel, no? Sa papel lang, sa ganyan. So ito tulad nito, itong resibo na to, no? So hindi ito legit. Ito yung binayaran ko sa tinapay, 2,800. Hindi ko to ma-declare kasi naglalako lang ng tinapay yung kinuhanan ko nito. So, wala siyang resibong ibibigay sa akin, no? So, napakahirap sa part ko na kapag nagkaroon ako ng sales, i-declare ko yung sales. Or kaya naman, ay yung mga nabiling items sa akin, ang iba doon ay mga nabili ko ng walang legit na resibo, pero hihingi ng resibo ang aking customer. So, obligado akong bigyan sila ng resibo sa nabili nila sa tindahan ko. Pero yung ibang nabili nila ay hindi ko naman ma-declare dahil nga hindi ako nakakuha ng legit na resibo. Walang mai-issue sa akin na legit na resibo. So, napaka-unfair, di ba? Biruin mo, magde-declare ka ng sales, pero yung binili ni customer, hindi mo naman nabili ng merong legit na resibo, pero maide-declare mo siya sa sales. Kaya naman, mas ina-advise ko na isipin yung mabuti kung kaya nyong panindigan ng itemize at kung kaya nyong panindigan ang 40% optional standard deduction. So sa part ko, kaya sa mulat sa pool naman ay bin-honest to you na pinili ko talaga ang 40% kasi marami sa items ko talaga ang malaki din ang purchases ko pero hindi ko siya ma-declare na legit. Kasi nga tulad niyan, sa papel lang nilagay. Yung baka po hindi pa kayo aware sa mga legit na resibo ha. Pag delivery receipt, hindi pa yan resibo. Pag notes payable pa lang, hindi yan resibo ha. Tandaan yung mabuti yan ha. Hindi lahat ng acknowledgement receipt, hindi pa yan legit na resibo. Kailangan yung talagang sales invoice or service invoice or official receipt. Ang alam ko kasi wala nang official receipt, pinalitan na ng sales invoice at saka service invoice, no? Yan na ang tawag sa mga legit na resibo natin. So kaya hindi mo pa pwedeng hindi basta-basta makaka-declare, no? So kaya alamin para mas maximize mo yung allowable deduction mo, alamin mo kung ano yung fit na allowable deduction sa negosyo mo. If you can choose the itemized or the optional standard 40% or tinatawag na OSD. Okay? Ayan. So next naman, yung mga hindi mo alam na pwede mo palang ma-claim, pwede mo palang isama sa deduction na mga bagay-bagay, no? Bukod doon sa mga resibo na mga purchases mo na pwede mong ma-declare dahil nakakuha ka ng legit na resibo. Baka po hindi kayo aware na pwede kayong mag-claim or maisama sa deduction ang inyong mga resibo na napatawan ng VAT. So, eto ang tanong, Mami Park, non-VAT po ako, 3% tax due. Pwede po ba akong mag-claim ng expenses ko sa VAT, sa mga resibo, dahil non-VAT po ako? Pwede, yes, kung yung mga nakuhanan mong supplier ay vatable at pinatawan ka ng VAT, no? Pwede. Dapat hindi ka nila nilagyan ng 12% VAT. So, dapat aware ka din, no? Na kung na-issuehan ka ng resibo, nakakuha ka nga ng legit na resibo from your supplier, pero hindi naman sila vatable, no? Pero nilagyan ka nila ng 12% VAT, bawal yon at hindi mo rin makiklaim yon, no? Doon sa mga vatable to vatable ang transaction, ibig sabihin, halimbawa ako, vatable ako, tapos ang nakuhanan ko vatable din, yun, pwede yun, no? Pwede din. Si non-VAT, pwede din na makaklaim na ma-deduct yan as expenses mo na basta yung resibo ay vatable. So, kaya kailangan tingnan nyo ha, kasi baka mamaya hindi vatable yung inanuhan nyo, tapos, ayan, chinarge pala kayo ng 12%, di naman pala sila vatable, tapos ikaw, dineclare mo, di ba? So, magkakaroon ng issue, no? Magkakaroon ng open case. Okay, maaari ding mapababa ang iyong tax due kung ikaw ay merong 2307 o yung tinatawag natin na parang in advance na i-deduct sa iyo ng supplier mo or ng kung sino man na katransaction mo, binigyan ka ng 2307, may 2307 ka, pwede mong ma-deduct yan, no? Dahil malaking bagay din yan, 5% din, no?
Okay, so baka hindi kayo aware pagdating sa ganyan. Okay? So doon sa mga nagpaparenta, no? Maaari nyong magamit ang 2307 as your deduction kasi yan ay na-declare na i-charge na sa inyo ng inyong tenant, kaya naman kayo ay iaano nyo din, sa part nyo naman ay deduction yan. Okay? So kaya kumbaga ba sila lang yung agent na magre-remit. Sila lang yung nag-remit. Ikaw naman as ano ka naman, as lessor or as nagpapaupa para ma-deduct naman iyan sa iyo, no? So yon. Okay? So baka hindi kayo aware dun sa mga allowable deduction nyo kaya mataas ang inyong tax due. And for the last, tungkol sa resibo. So tungkol sa resibo, so di po ba ang threshold po ngayon according sa ating ease of paying taxes no, under Create Law na na-amend ay dati pong nasa magkano ba yung dati? 60 or 100 na pinamili ni customer ay dapat mo nang issuehan ng resibo. Ngayon po, pwede na po na 500 pataas ang pag-i-issue ng resibo. However, if the customer insists na manghingi ng resibo even below 500 pesos yung napamili niya, you have to issue receipt as that is the right of the customer, no? So sa mga vatable po, whether less than 100 pa yan or ano, they are required to issue receipt, no, sa mga customer pagka vatable po. Okay, pero sa mga non-VAT ay may threshold na 500. However, if nag-insist nga si customer na manghingi ng resibo, you have no choice but to give them, no? Kasi in-insist nila. So hikayatin ang mga customer na kung konti na lang ang difference para mag 500 ang kanilang napamili, hikayatin nyo na bukod sa madagdagan ng sales nyo, ay syempre hikayatin nyo nang sa ganon masulit ang resibo na i-issue nyo. Halimbawa, 450, no? Uy, gawin mo ng 500 para ano, bili ka pa para maresibuhan na natin. Ganyan. So kapag sinabi ni customer, bakit? Kung hindi ba abot ng 500 yan, hindi mo ako bibigyan ng resibo? Ay, hindi naman. Kung sa akin lang naman ay sana kausapin mo na mabuti si Tomer, no? Lumambing ka, ganoon, 'di ba? Pero pag in-insist niyan, hanggang doon lang siya talaga, 450, no? O 499, bigay mo na. 'Di ba? Mami, parang 499 lang, tapos gusto resibo, hindi pa pinabot 500 mahigit, or whatever, no? Basta in-insist ni Tomer, bigay mo. Pero, encourage them. You can say it a nice way, encourage them, no? Na dagdagan nila yung kanilang purchases, nang sa ganun ay masulit ang resibo mo, at masulit din ang iyong pagtatala sa libro. Diba? So, kung hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapag-issue ng resibo the whole day, walang nanghingi, na walang namilit, so you still required to declare your sales in a day, no? Pagsasama-samahin mo ang mga small sales at riresibuhan mo at siyang ibabangga mo sa libro. Nang sa ganun ay may declaration ka. Okay? Kasi kung minsan kasi talaga, kung aasa ka lang sa hihingi ng resibo, may nangyayari talaga, mas madalas pa nga may nangyayari talaga na hindi talaga nagkakaroon ng transaction ng pagbibigay ng resibo, dahil lalo na kung sari-sari store ka lang, no, or maliit na grocery, talagang may mga times na wala ka talagang mai-issue resibo dahil wala namang nanghingi. So kung maghihintay ka na may maghihingi sa'yo, baka 48 years na wala ka pang mai-issue resibo. So ang as per BIR instruction, you have to declare your sales even no one ask for the receipt for the whole day transaction. Mag-declare ka, no, ikagawan mo ng resibo. So, yon. Okay? So, I think that's all, no? Pagdating sa pag-i-issue ng resibo, ay ingatan mo din na huwag kang basta-basta bigay ng resibo kung hindi naman talaga nanghihingi ang customer. Kasi syempre, bukod sa magastos sa resibo, mahal ang resibo. Baka mamaya 7 pesos na lang yung binili, niresibuhan mo pa. Mahal ang resibo, mahal pa ang pagpapaprint mo kaysa dun sa binili ng customer mo. So, syempre, ay encourage them, no, to purchase ng kahit pa paano yung makatarungan nang sa ganun hindi masayang ang resibo. Whether it's 500 pataas or less than 500. Okay? So, nasa ano lang naman yan, lambing at diskarte. Okay? So, ayan. So, yun lang ang medyo mga paalala ng mami para mabawasan ang ating mga expenses. So, doon na tayo sa talagang actual na mga nangyayari sa atin sa pang-araw-araw natin na paano natin mapababa ang mga expenses natin dahil sa tumal. Okay? So, kung yung mga ka-taxpayer, sana makinig din kayong diretsyo nang sa ganun naman ay makakuha din kayo ng tips and ideas kasi for sure, nasa business din kayo, di ba? No? Dahil kaya nga kayo nakikinig, di ba? Dahil nga, nasa negosyo kayo. No? So, baka makakuha din kayo ng mga tips and ideas. Okay? Ayan.
So, mga unnecessary expenses, iwasan natin, no? Lalo na sa panahon ngayon na napakahirap ng ekonomiya. So, kaya naman, para mabawasan ang inyong mga liabilities at inyong mga expenses, ay syempre, unang-una ay mag-cost cutting ka. So, sa cost cutting, maaaring magtipid sa kuryente. Lalo ngayon, guys, alam niyo po kuryente ko, nasa almost 12,000. Hello, napakalaki ng kuryente ngayong nagsimula ng February, March, April, May, sunod-sunod, napakataas, halos dumoble ang aking kuryente. So, for sure, nararanasan nyo din yan kasi syempre, ang pagtaas at pag-charge ng kuryente ay nationwide. So, kaya naman, mag-cost cutting. Sa mga hindi importanteng mga appliance na ginagamit sa operations araw-araw, kung kinakailangan na patayin, i-off ang iba, edi i-off nyo. Kung hindi naman masyadong kailangan ng tauhan, ng tendera, edi wag muna kayong mag-add or kaya naman ay magbawas kayo. Yes, nakakaawa kung magtatanggal tayo ng tao. However, kung hindi naman siya ganun ka-essential sa negosyo, ay talagang wala tayong magagawa. No? Wala tayong kasi uunahin nating mabuild ang negosyo. Kasi kapag tayo ay bumagsak, mas lalong hindi tayo makakatulong sa mga ibang nangangailangan ng negosyo, ng trabaho, no? So, yun. Pangalawa, sumunod, syempre, ay bukod sa mga expenses na magbawas tayo ng mga expenses, mga hindi essential, no? Iwasan muna natin yung ating hindi basta-bastang kailangan na mga unnecessary expenses when it comes to beautification or improvement sa ating tindahan. Kapag talagang hinihingi na ng pagkakataon ng improvements, saka mo lang gawin. Pero kung hindi, ay huwag. Hindi ko rin ina-advise na halimbawa ay nagpaplano na kayo na mag-level up, magkaroon ng mapunta sa transition. Alam niyo ko po kasi yung transition, nangyayari lang yan kung talagang ang negosyo ay doing good, no? Stable and doing good. Sa panahon po ngayon, hindi po ganun basta-basta nangyayari ngayon yan. Noon, siguro, yes, masasabi ko, ang dami talaga nag-improve na negosyo. Ngayon, tinamaan tayo ng mula ng pandemic, sapak hanggang nagkaroon ng mataas na inflation, napakataas na bilihin, no? Ay hindi ko basta ina-advise na kung nagnanais kayong mag-level up, ay baka hindi pa basta-basta ngayon. Kasi, hindi advisable ngayon ang magkaroon ng maraming stock basta-basta. Well, it depends upon the situation and cases, syempre. Kung halimbawa naman ay nandun kayo sa lugar na talagang kayo ang first time pioneer na nagtayo at talagang essential kayo sa community or sa area na kung saan na ilagay ang negosyo, wala namang problema dyan, no? Para makita nyo at magkaroon kayo ng mas magandang serbisyo sa dadadagdag at dumadami yung customer. However, doon sa mga established na at nakararanas ngayon ng mga pagtumal, hindi sagot ang magkaroon kayo ng mga unnecessary expenses, ng mga beautification at mga eme-eme na kung ano-ano dyan sa tindahan nyo ng hindi essential kasi nga expenses iyan. Tandaan nyo, mas mahal ang expenses ng improvements kesa sa mag-gain ng sales ngayon, no? So, you can improve your physical store nang hindi nyo kailangang basta-basta maglabas ng pera. So, use your resources na, kumbaga ba ay mga recycled ang dating, no? Kung halimbawa, kailangan nyo na talaga ng cabinet, if you can settle naman for second hand na same lang naman din ang maibibigay sa iyong benefits, then why not go for the second hand, no? So, if hindi naman masyadong kailangan pa ng total renovations, di magpaunti-unti lang kayo, no? Ganun lang naman yon. Pag hindi kailangan masyado, huwag. Even sa mga maliliit na bagay, huwag, no? Kasi sobrang hirap kitain, sobrang hirap mag-gain ng sales, no? Pero ang expenses, ang bilis-bilis umangat. Kaya lagi nating tatandaan, ha? Pag unnecessary expenses, wag nyo nang gawin, lalo't hindi maganda ang sitwasyon ng negosyo. Mami Park, kasi baka kaya hindi masyadong yung tindahan ko kasi hindi ako nagkakaroon ng mga improvements sa aking tindahan, kaya baka kailangan na ito nang sa ganun ay maakit ang mga alam nyo guys, lumantugtugin na yan, no? Napakaraming paraan para ang tindahan ay maging kaakit-akit. Imbis na ilagay nyo sa mga furnitures and features na hindi naman essential sa tindahan, ay bakit hindi na lang kayo mag-display ng maganda sa harapan para kaakit-akit, no? Maraming ang mga tindahan dyan ang gulo-gulo pero ang bili-bili. Kung saan na nakalagay yung mga pero ang bili-bili, 'di ba? So,
sila pa nga yung mas hindi basta-basta nakakapagpa-improve. Alam mo, yan yung natutunan ko eh. No? Yan yung natutunan ko sa negosyo. Na, kung alin pa yung yung mga mas matataas ang sales at mas maaano yung mga sila pa yung mga hirap na hirap mag-improve basta-basta. Kasi alam nila yung kalakaran ng tamang pagnenegosyo. Na pag hindi basta kailangan at essential, as long as naibibigay ng tama at maganda ang serbisyo sa customer, hindi pa kailangan ng improvements. Hindi yan basta-basta maggagasta. So, baka kasi Mami Park kuripot lang ang negosyante, hindi. Magandang ugali ang pagiging kuripot. Pero may mga times na hindi din magandang ugali ang pagiging kuripot. Ang pagiging kuripot dapat inaano natin, sinasite natin as positive character. Kasi may tamang paggamit ng pagiging kuripot, no? May tamang paggamit. Hindi yung nagkuripot ka pero may nagsasuffer sa negosyo mo, no? Halimbawa, super need na talaga na kailangan bumili na ng ganito kasi para din sa bukod sa magandang display yan at maganda rin ang maayos din ang items, ganyan. Hindi mo dahil sa sobrang kakuriputan mo dahil niisip mong gastos yun, hindi mo na-address yung mga ganong hindi naman siya problema, but hindi mo na-address yung mga ganong thoughts o yung mga ganong sitwasyon. Kasi nga, you are always after the sales. Well, lahat naman ng negosyante ay always after the sales. Kaya nga, kung always after the sales tayo, ilagay natin sa lugar ang pagiging kuripot natin at ilagay din natin sa lugar ang pagiging galante natin when it comes to expenses sa ating negosyo. Kasi that happened to me. No? So, kaya ngayon, ang lagi kong isip, pag ako kumuha ng tindera, sa ganito lang siya, ganyan. Marami kong na-learned na mga lesson ng mga nagdaang panahon. At dahil sa hirap kumita ngayon, kailangan talaga maging mautak tayo at maging mapagmatsyag. No? Ayan, inabot na ako ng gutom. Kumakain ako. So for the last, no, sa mga merong mga lending na binabayaran or mga may utang na katulad ng Mami Park, no? So kung hindi advisable ang mag-stock ngayon, kung naalala nyo sa mga previous vlogs ko before na inalis ko ang buffer stocks ng tindahan dahil hindi siya advisable sa kasalukuyang sitwasyon, no? Dahil tumaas ang competition, tumaas ang mga bilihin, humina ang capacity or capability or purchase power to purchase ng ating mga nasasakupan or ng ating mga customer. So I'm not advising you guys na dagdagan nyo ang inyong mga liabilities when it comes sa ating mga loans at mga utang. And also doon sa ating mga order, sa ating mga ahente or mga supplier na meron tayong terms. No, matuto tayong mag-control lang sa ganon ay makausad ang ating negosyo. So, ina-advise ko at isang malaking babala na ngayong taon hanggat kaya sabay-sabay nating linisin ang ating mga liabilities, ang ating mga pagkakautang. Nang sa ganun ay makapaghanda tayo sa darating na naman na ghost months, no? Actually sobrang agang nag-start talaga ang ghost months, no? Aatatin lang tayo niyan kapag kapasukan kasi mabili ang mga school supplies, mabili ang mga kung ano-ano. But tandaan natin, mag-i-start na ang ghost months. So kaya para tayo ay makasigurado na makaka-comply tayo or bayad tayo sa ating mga dues and mga bills at mga liabilities, ay maglinis tayo ng ating mga kahit maliliit lang yan, kung ilan naman ang ating mga liabilities, magbawas tayo hanggat maaari. Ang goal natin bago dumating ang August. Kasi ngayon pa lang nag-i-start na ang ghost months, no? Ang ghost month na pag sabing ghost months, yung mga talagang patay na patay ang negosyo, ang hirap kumita, napakatumal. Okay? So kung mas marami kasi ang tumal ay hindi basta mako-compensate ang ating mga expenses and liabilities, kaya I'm encouraging you, sabay-sabay nating linisin ang ating mga kautangan. O, di ba? Aminado si Mami Park, ako din may mga utang. Hindi ako perfect, no? Dahil alam niyo naman na bread and butter namin ng tindahan at halos ako at ang tindahan ang kumikilos at gumagawa ng paraan para mabuhay kami araw-araw at para magkaroon kami ng para masustain ang aming needs. Okay? So, yan ang for the last, no? Nang sa ganun ay hindi kayo mabaon lalo, no? Sabay-sabay tayo. Okay? Yan ang goal natin, sabay-sabay tayo. So, meron ako siya shoutout dito. Si Corazon Baheta 4380. Sabi niya, doon sa dati kong vlog na paano mag-entry, magtala sa books of accounts ng mga sari-sari store, yung sa resibo. Kasi doon sa video,
yung paglalagay ko ng date ay hindi sa tamang posisyon ng libro, no? So kaya sabi niya, mali po ang gamit mo ng libro. Left side po nakalagay ang date. Ang reference ay pwede mo isingit sa center. Niligaw mo ang viewer sa tamang paggamit ng BIR books. So, aminado po ako doon. Kaya po dinidisclaim ko lagi ang mga video ko. However, nung nagkaroon po ako ng pangalawang sunod na vlog, na 4 na books po ang diniscuss ko, nasa tama na po ang aking paglalagay ng date, pag-aayos, no? Kung paano iaano yung mga items na kailangang ma-input doon sa books. So, meron pa siyang comment dito na ang sabi pa niya is, so yung isa pa niyang comment, boring makinig at manood, sobrang detalyado. Mainam nga yung detalyado, di ba? Self-explanatory naman mga pinaliliwanag. Kasi nga, yun ay DIY. Yun ay according sa aking mga na-experience. Karamihan ng viewer mo busy, kaya dapat direct to the point. Sure naman na maiintindihan. Kung busy po ang isang viewer, hindi po siya para sa channel ko. Kasi ako din po, as a vlogger, as a content creator, busy din po ako. But I make sure na may time ako to meet you guys once in a while sa ating tax topic. Diba? Imbis na ma-appreciate, nababash pa. So, and then sabi pa niya, ito pa yung sabi pa niya, dami mong mga sinasabi na hindi naman kailangan. Ayan. So, hindi ako magsasalita doon ng mga ganong bagay sa content ko kung hindi kailangan. Hindi lang kasi ikaw interesadong makinig at ang gusto mo ay ura-urada. Para bang ikaw na nga yung nanghihingi, ikaw pa yung nagmamadali. Parang ganon yung dating. So, ito yung mga style ng mga taong puro pakabig. No? Puro pakabig. So, mga viewers, hindi ako sinasabi ko palagi yan, hindi ako matalino, hindi ako 100% legit, hindi ako 100% tama. Kaya may disclaim lagi ang video ko, lalo na sa mga taxing. So, please, no? Please lang, okay lang kayong mag-comment dyan. Pero kung intentional nyo na mambash, lumayas kayo sa channel ng Mommy Park. Kasi, hindi ako kumita ng malaki para i-bash nyo lang. Okay? So, kaya sinagot ko sa kanya is, ang laki po ng problema nyo. Pwede kayong magmanood. Kaya po may mga disclaimer na tinatawag. If sa tingin nyo kayo ay tama, mag-content din po kayo. At kung busy ang viewer, hindi ko na po yun problema. I am once and always busy too. Pero po, kapag nakikiamot lang ako ng kaalaman sa mga bagay-bagay na di ko alam, nakikinig ako. When I don't like the content, bukod sa hindi ko na tinatapos ang video, hindi ako nagiiwan ng comment. Lalo kung wala naman akong ambag sa vlogger. My channel, my rules. Kailangan o hindi, ang sinasabi dyan, this is my channel. Kung gusto mo akong mag-improve dahil mas may alam ka, sabihin mo dyan sa comment. Yan, galawan at ugali mo, ang pinakamahilig sa shortcut at pakabig. Thank you for dropping by. Mag-rest ka na, boring ka na, nakuha mo pang mag-comment. God bless you. Yun yung sinagot ko. Hindi po ako basta pumapatol sa mga viewers, sa totoo lang po. Pero kapag kayong mga ganito tirada, minsan pinapatulan ko din para din magkaroon sila ng para magkaroon din sila ng realization, no? Try nyo din na mag-vlog kayo kung may alam kayo. Kung hindi nyo gusto ang vlogger, wala namang problema. Again, I'm saying hindi ako perfect, hindi ako 100% tama sa lahat ng sinasabi ko. That's why I always disclaim my video, especially when it comes to tax topic, no? Gusto ko lang maintindihan nyo na kaya po tayo binigyan ng utak, binigyan ng mata, binigyan ng tenga para piliin natin ang dapat nating pakinggan, piliin natin ang gusto nating makita, no? At kung sinasabi niyo pong freedom of speech, ay may freedom of speech din po ako. Diba? So, sa akin kasi nga may choice kayo eh. Malaya kayong huwag manood or hindi. Naintindihan talaga ng Mommy Park. Okay? So, yun lang. So, nasabi ko lang naman. Okay? So, siguro sa ibang video na ako mag-shoutout sa mga previous vlogs ko, no? Kasi sobrang haba na rin talaga ng may bago ba kay Mommy Park? Wala naman bago kay Mommy Park, no? Ayan. So, yun lang. And bye!